Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Ano nga ba ang ganap ngayong Holy Thursday or Holy Friday? At sino nga ba ang mga kasama ni Mr. Alden Richards sa isang resort? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. And for today's video, ito na dahil nag-post na po itong si Mr. Alden Richards matapos po siyang mamataan na umalis, no? Parang dito lang po yan sa Pilipinas. Kasama po ni Mama Ten, ano? Ito po yung video na ipinost ni Mr. Alden Richards sa kanyang IG story kung saan nasa isang, para silang nasa Amara parang nasa Isla Amara na katulad po ng yung ito po ay resort ni Miss Catherine Bernardo at ni Mr. Piolo Pascual. So I hope ito talaga yung pinuntahan nila kasi parang yung itsura niya, wala kasi siyang nilagay kung anong lugar siya nagpunta doon po sa kung saan po siya talaga nagbakasyon ngayong Semana Santa. Pero base po dito sa description at sa mga nakikita natin, this is the same doon sa mga videos na pinopost ng Isla Amara. So kung doon siya nagpunta, possible na ito po yung resort ni Miss Catherine, 'di ba, sa Palawan. And naghanap din tayo ng any evidence na nandun din nga itong si Miss Catherine. Kasi base po sa post ni Mr. Alden Richards, sa tila baga ang kasama niya si Mama Ten, tapos si Daddy Bay, kasi may mga post din po si Daddy Bay ng mga pictures na nandoon po si Mr. Alden Richards, at kasama niya yung kanyang mga kapatid. Kasama niya si Angel, si Raisa Polkerson, tsaka po si Miss April, na isa sa mga pinaghihinalaang girlfriend daw ni Mr. Alden Richards. Samantalang si April po ay cousin or parang pinsan po ni Mr. Alden at the same time nutritionist po yan ni Alden Richards. Kaya po nung tinanong siya yung patungkol dun sa diet niya, tanong daw dun sa kanyang cousin and nutritionist na si Miss April. Ngayon, naghanap din tayo ng any evidence na lumabas or parang nagbakasyon si Miss Catherine Bernardo ngayong Holy Week. Pero base po sa kanyang IG, wala naman siya mga bagong post. Ganon din si Mama Min, tila wala po silang mga My Day man lang or Instagram post na kapag sasabi na nasa Palawan din sila or nagbakasyon po sila, 'di ba? Maliban dun sa mga old photos na nandun sila sa Isla Amara. So parang ang pagkakaunawa ko kasi pag ganyan kasi minsan ipinopost sa Miss Catherine Bernardo monthly parang kung ano yung mga naganap sa kanya sa buong buwan, yun yung pinopost niya. Parang parang yun po yung kabuuan ng mga ginawa niya for the month of April. Ganun yun ang parang hiatus niya for the month. And syempre, enjoy naman si Mr. Alden Richards sa parang tila baga unbothered siya sa mga naglalabasang news na may jowa na daw siya, taken na, may girlfriend na, pero nananatili pa rin namang tahimik si Mr. Alden Richards patungkol sa issue na yun, at naiulat na rin naman natin sa inyo na yung mga babaeng na kinakabit sa pangalan ni Alden Richards ay talagang walang kinalaman sa kanya. Kaya talagang hindi, ngayon parang nade-debunk na. Kasi parang yung mga naglabas sa online news niyan, bumase lang sila doon sa kapirasong video clip na lumabas na may binanggit na pangalan. Tapos, yun nga si Miss Frankie and Frankie Primavera na parang fan lang po siya or hindi naman pina-follow ni Mr. Alden Richards. Pina-follow niya si Catherine, si Mr. Alden, tsaka si Mama Min, pero wala pong any celebrity na nagpa-follow sa kanya. Parang fan lang talaga, ordinaryong tao siya na parang super fan siya ni Alden. Kaya po nabanggit yon nung kumare ni Mr. Alden Richards during sa binyag, no? So, anyways, antay lang po tayo at maghahanap pa tayo ng evidence, kung talaga magkasama ba sila sa Isla Amara. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Ju
Sabi ni Jobel Clavikel, sana hindi na i-remake ang Marimar. Deserve po nila ng new series na original na gawa ng producer. Pero ang balita, may commercial sila ni Dadin. Tapos may 2 actor na tinanggihan ni Kat, makapareha niya. Pero magugulat tayo sa aktor na magiging kapartner niya. At may nilulutong series kay Kat before gawin ng Elena. Pero hindi daw si Alden ang magiging partner niya. Actually, yan po yung kumakalat ngayon at ilan sa mga online news na nagsasabi na yun nga, parang may pinagpipilian at pasabog daw kung sino yung kanyang napiling aktor na makakasama. No? Sino kaya yun? Sabi ni Mr. Alfredo Malorca, sabi niya, di na ako bilib sa kanila, iba gusto ni Kat, wala na akong inaantay, agad hindi aayusin ni Kat kasi kada galaw niya may issue, saka na lang ako babalik pag talagang sila na sila. Ayan, so ito naman yung kanyang comment or opinion patungkol po sa bagay na ito, which is, diba, parang may napapagod din naman kasi talaga ang mga fan, lalo na po kapag asang-asa tayo na ang ending sila, 'di ba? And sabi ni Flowerson, sana hindi na lang sila mag-teleserye at magka-movie na wala nang gana manood sa Kat din. Wag na lang magsama si Alden at Catherine, pangit, 'di ba? Hindi kayo maintindihan. Dati gusto niyo magsama si Catherine at Alden. Ngayon ay paliwanag sa inyo kung bakit hindi natuloy dati yung project dahil nga sa mahal ng prangkisa. Diba na hindi naman pwedeng ipaliwanag sa inyo ng management kasi syempre magmumukha naman silang chipipay nun. Sabihin ng mga tao ayaman-yaman ng network nyo, hindi nyo makapag-franchise, diba? Pero syempre may mga tinitingnan na mga consideration kasi bago po sila mag-franchise. Sabi ni Mr. Resita, sus, pautot lang para lang masabi na may promise sila sa Kat din. Para may hintay na mga fans para di mabwisit. After 10 years siguro mangyayari. Ang daming writers, ba't di na lang original? May katwiran si Ma'am Chi, 'di ba? Kung talagang gusto nilang gawa ng project ang Kat din, si Catherine at Alden Richards, gagawa sila ng paraan para mailabas sila yun. Katulad ng ipinangako ni Attorney Annette Gozon, 'di ba? Sabi niya sa mga interview niya nagagawa sila, tas nagantay po yung mga tao, wala naman. And sabi ni Miss Conchita, original po ang bagay sa Kat din, mas lalong tatangkilikin ng mga supporters ni Catherine si Alden. Naniniwala ko na hindi lang 2 billion ang kinita ng HLA. Thanks po sa update. Totoong kahit sino makapartner ni Kat ay may aangat talaga ang career. Kaso, naiiba kapag si Tisoy at Kat ang magka-work. Excellent ang kanilang chemistry. Ito'y totoo talaga. Kahit sino po i-partner nyo kay Miss Catherine, kahit na po solo era siya. Kung matatandaan ninyo, di ba, during the pandemic time, may pandemic pa nun, pero naglabas po sila ng movie na A Very Good Girl, pero kumita pa rin. Hindi ina-expect ng producer na ganun kalaki ang kikitain ng Very Good Girl sa kabila po ng pandemic. At karamihan po sa mga viewer that time is mas pinipiling manood sa mga platform like Netflix, yung mga online streaming. Pero that time, dahil si Miss Catherine Bernardo ang lumabas din yung mga tao para manood. Sabi ni GC, ang hirap ng pangalan niya, original story na lang instead of remake in case they get paired again. I like Kat din, but I think they both want solo instead of getting paired with the same actor. Taga-ABS naman ang i-partner kay Kat. James will be a good pairing. Ayan. Kasi, kung matatandaan po ninyo, dati pa, di ba, nung kalab team pa or jowa pa ni Miss Catherine Bernardo si Daniel, meron na pong fans club ang si James Reid tsaka si Kat, di ba? And sabi ni Ma'am Raquel, kaya pala wala munang tinatanguan na project si Alden at Catherine. Naghihintay sila pareho ng mga project nila. In fairness, malakas pa rin hanggang sa ngayon ang Kat din. Yan, to naman po ang fate ni Miss Raquel Versosa ni Mami Ret, no? Kasi may mga Kat din na kumalas na. Talagang yun yung mga Kat din na pangkilig lang, 'di ba? Parang gusto lang nila, kinikilig lang sila, ayaw nila magantay. And sabi po naman ng isa pa si Miss Ruth Tanyag, sabi, hello Miss Star Eds, kung ako sa ABS-CBN at GMA, gagawa na lang ako ng original na teleserye para sa Kat din. Diyan naman eksperto ang ABS sa paggawa ng magagandang teleserye kaysa bumayad sila ng mahal para lang ma-remake ang Marimar. Sana ma-push through ang project na to ng Kat din. Tiyak
mabubuhayan na ng dugo ang solid at team panatag ng Katden. Basta ako, malaki ang tiwala ko sa Katden at pinangahawakan ko ang mga binibitawan nilang salita sa mga interview nila noon. Yung mga mahihinang fans ng Katden, bahala na sila. God bless Katden and God bless you, Miss Dar Eds. Ayan. Thank you po, Ma'am Shirut Tanyag. Ayan. So, talagang hanggang sa ngayon, marami pa rin talaga nagmamahal kay Catherine at Alden Richards. At nag-aantay, no? Talagang ito po yung pag-aantay natin. This is the waiting season para po sa Katden. So, if ever naman po, 'di ba, na magkaroon po sila ng other projects with the other actors and actresses, isuportahan natin sila, 'di ba? Be supportive. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.